May sagot ang disc DJ at influencer na si Jelly Au hinggil sa naging mensahe ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio matapos nitong sabihin na sa gitna ng ginawa niyang pananakit kay Jelly ay nais pa din umano ni Jam ituloy ang kasal nilang dalawa. Ayon kay Jelly ay wala na umanong kasal na magaganap dahil sa nangyari. Anya, bilang respeto umano niya sa kanyang nanay. Dahil ayon kay Jelly, simula umano nang saktan siya ni Jam Ignacio, hindi na din daw nakakatulog ng maayos ang kanyang ina. Wala umano itong ginawa kundi umiyak. Hindi din daw matatanggap ni Jelly ang trauma na ginawa ni Jam sa kanyang ina. Nangingiman ng kapatawaran si Jam kay Jelly, itutuloy pa din umano nito ang kasong kanyang inihain sa NBI. Hindi daw siya makakapayag na hindi magbabayarin ni Jam Ignacio ang ginawa nito sa kanya. Nang tanungin naman si Jelly kung nanghihinayang ba siya sa nangyari sa kanilang relasyon ni Jam, lalo pat ikakasal na sana ang mga ito, ayon kay Jelly Au, nanghihinayang siya dahil marami ni silang plano ni Jam, isa na dito ang pagkakaroon nila ng sariling pamilya. Dagdag pa ni Jelly, sa gitna ng ginawa sa kanya ni Jam Ignacio, hindi pa din umano naman nawawala ang pagmamahal niya kay Jam. Sinabi po ni Jam Ignacio ay gusto daw po niyang ituloy ang inyong pong plano ng pagpapakasal. Ano po ang tugon niyo po dito? Siguro wala na pong kasal na magaganap o matutuloy. Hindi na po matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil po sa nangyari. Respeto na lang din po sa magulang ko. Kasi sobrang na-trauma din po yung mama ko. Parang gabi-gabi po siya umiiyak. Hindi ko kaya na ganun yung nanay ko. Kumbaga, siya na lang yung natitira sa akin eh. Kumbaga, ingatan ko na siya. Nang dahil dun sa nangyari sa amin ni Jam, naging critical pa yung nangyayari sa nanay ko ngayon. May sakit po ba siya? Hindi po siya makatayo kagabi. Sa sobrang siguro po, pag-aalala niya sa akin, masyado niyang dinamdam. Tuloy ko naman po yung kaso na final ko kay Jam. And hindi ako papayag na ganun-ganun na lang po. Yung hindi pwedeng, madali mag-sorry eh. Madali po mag-sorry. Pero sa ginawa niya sa akin, nung time na binubugbog niya ako, hindi niya naisip yun. Ma'am, meron po ba kayong panghihinayang? Siyempre po, may kasal na po kayong pinag-iisipan, yung future po ninyo. Meron po kayong panghihinayang or regrets na nangyari? Panghihinayang, meron kasi marami na kaming plano ni Jam eh. Plano na namin mag-baby, plano na namin talagang mag-family. Marami kaming plano ni Jam na nakakapanghinayang dahil sa nagawa niyang pangbubugbog sa akin. Nawala lahat. Hindi agad mawawala yun eh, kahit ganun yung ginawa niya sa akin. Love ko pa din naman po si Jam. Pero syempre, respeto na lang din po sa akin bilang babae. And sa family ko. Na sana harapin niya yung ginawa niya. Kung talagang mahal mo ko, harapin mo yung ginawa mong kasalanan. Nung una pa lang naman po napatawad ka na si Jam. Pero tutuloy ko pa rin po yung kaso. Hindi po pwedeng napuno lang siya. Paano po pag pinagbigyan ko pa po siya ng second chance? Paano pag napuno po siya ulit sa akin? Gagawin niya ulit yon, mas grabe pa. Na-trauma din po yung mama ko. Parang gabi-gabi po siya umiiyak. Hindi ko kaya na ganun yung nanay ko. Kumbaga, siya na lang yung natitira sa akin eh. Kumbaga, ingatan ko na siya. Nang dahil dun sa nangyari sa amin ni Jam, naging critical pa yung nangyayari sa nanay ko ngayon. Hindi na nga po pagpunta ko dito sa NBI, parang niyakap ko na lang muna. Na ang nag-open po siya sa mga friends ko eh, hindi sa akin. Kasi siguro alam niya na nagpapagaling ako. Kumbaga, ayaw niya nang dumagdag pa. Yung pagmamahal ko, syempre, nandito pa din. Mahal pa din kita. Pero syempre, hindi naman pwedeng love lang yung papairali natin. Magharap na lang po kami.
Sa ngayon, tinatanggap ko naman po yung sorry niya, pero gusto ko pong bigyan ng leksyon si Jam sa ginawa niya sa akin. Yung sa mama ko po, saka sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, huwag na po silang masyadong mag-alala, huwag na masyadong mag-isip, lalo po yung mama ko. Huwag ka na masyadong mag-isip dahil ilalaban ko tong kaso na. Naaawa ako sa kanya and at the same time, karma is real din. Nung nag-engage sila at may nag-comment na maghihiwalay din kayo, sinagot niya ng hintayin niyo po in a sarcastic way. Anyway, much better na nangyari yan kaysa sa nakasal na kayo. Good luck! Yung love, andyan pa din. Di mawawala yun, pero yung ginawa niya sa'yo, di makatao. Kayang patawarin, pero yung lamat at tiwala, wala na. Word na sorry, di totoo yun, kasi mauulit yan pag nag-away ulit kayo. Nagawa na niya sa'yo yan, kaya mauulit pa yan, mark my word. Maging memory ka na lang sa family at friends mo, pagbalikan mo pa yan. Now, binigyan ka na ng chance, kaya mag-no ka na and move on ka. Dahan-dahan ka lang makarecover. Best decision, wag na talaga, hindi pa nga kayo niyan kasal, sinasaktan ka na physical. What more pa kaya kung makasal na kayo at magkasama na kayo sa isang bubong? Abay baka mas malala pa ang gawin sa'yo. Good decision, baka pag-asawa ka na, hindi lang yan. Ngayon, nag-girlfriend ka lang, halos badagi na ang mukha mo. Demanda mo siya para magtanda siya. Kung anak lang kita, Diyos ko, patawarin ako ng Diyos. Best decision ever. Love yourself and family first. It's a blessing in disguise since di pa naman kayo kasal. Abang buhay, traumatic experience sa'yo. Kung asawa, pwede palitan. Nanay, nag-iisa lang yan. Family is everything, ika nga. Sana wala nang ibang babaeng mabiktima. Good job, Jelly. If mahal mo buhay mo at may respeto ka pa sa sarili mo, walang kwenta yung lalaking kayang manakit ng babae. Grabe yan, parang di tao, binigyan ka ng pangalawang buhay ng Diyos para ilayo ka sa maling tao kay buti ng Diyos.